At kasama na natin live sa ating studio ang founder ng LYB Solutions at Franchise Flow, Mr. Jazz Berinaga. Good morning po at welcome po sa Filipino. Hello, good morning po sa lahat ng manonood. Good morning po, Good sir. morning, Jazz. Good morning. Anong ibig sabihin ng LYD? LYB po, LYB. LYB. Anong ibig sabihin? Actually, acronym po siya ng Launch Your Business. Launch your business. Opo. LYB IT Solutions. IT Solutions, opo. Mahalagang pag-uusapan natin ng mga IP solutions kasi that's the in thing now. Digital. That's the in thing. Yung mga IP solutions actually reduces your payroll. And it makes you more efficient. Kasi ang bilis lalo na if you tie it up with artificial intelligence. Nako, magiging bobo yung tao. Dahil hindi na mag-iisip yung tao. Yung AI. Pag may tatanong, hindi na mag-isip. Ano kagad? Artificial intelligence. Which is sometimes, ito yung mga fears ng ating mga kaibigan na baka magiging bobo raw yung Mga manggagawa. mga tao. Like for example, noong araw, wala pang GPS. So, kung mag-navigate ka ng vapor at saka maglilipad ka ng airplane, ipaplat mo yan. Ipaplat mo. Sa mapa. Sa mapa. Sa taas mapa. And then, mag-estimate ka. Ang speed ko ngayon is around 22 knots. So, kung ganyan yung distance, pagdating dito in a number of hours, then I will turn right. Pero minsan, hindi natin nalalaman, may mga variables yan, may mga agos, yung mga ganyan. Wala pa pala. Hindi pa pala nakarating sa punto na yon. Kakanan ka na. So, minsan nababahura ka. I mean, sometimes you go into shallow water. Pero ngayon, with the advent of GPS, sigurado ka talaga na dumating ka na sa dulo at kakanan ka na. Satellite bibigyan ka ng coordinates ng satellite. So, that is the difference now. That's why there are less accidents now sa navigation at saka sa airlines. Kung mayroong mga accident sa airlines, mga pilot's error na yan, hindi siguro nabasa na mabuti yung GPS o kaya engine failure. So, yan. Yan yung mangyayari sa atin ngayon. We will be dependent na tayo sa GPS. Hindi ka pwedeng lumipad ngayon na walang GPS. Hindi ka pwedeng mag-navigate na walang GPS. Wala na yung mga Wala na. Hindi na nag-iisip yung mga kapitan. Kahit sa daanan, minsan hindi na tinitingnan yung mga karatula sa GPS na lang. GPS na lang talaga. Di ba? Para sa guidance. Wala nang karatula. Tell us now about your IT solutions. Ano ba tong LYB IT Solutions? At bakit ka napunta rito sa negosyo na ito? Ano bang experience mo dati? After you graduated from college, did you work with another company? Sige. Kwento. You have the floor. Sige po. Bali, ako po, graduate po talaga ako ng Management Information System. So, IT-related po talaga siya. Information Technology siya related. However, nung gumraduate po ako, nasa probinsya po ako sa Zamboanga City. So, hindi po ganun karami yung opportunity for that particular course. So, ang nangyari, nagtrabaho ko sa Jollibee, yung mga ganun. And then, matagal akong walang work doon until I decided to come up here in Manila. So, nung nagpunta ako dito sa Manila, binenta ko lahat ng kung anong meron ako doon na pagmamayari ko. And then, nagsapalaran po ako dito. And then, nung dumating ako dito, ang pinaka-nakuha kong trabaho is sa call center. Okay. And then, so, tech-related yung course ko and mahilig naman ako sa tech. So, napasok ako sa Microsoft, HP, and Telstra na mga accounts. But then, during that time, maganda naman yung work, maganda yung compensation and benefits. Pero parang sa call center. Sa call center. Pero hindi talaga, parang hindi yun yung gusto kong lifestyle ko. Kasi usually kasi graveyard yung shift eh. So parang hindi yun yung gusto kong maging lifestyle. Sa call center, di ba? Opo. Ang umaga ay gabi. Gabi. Opo. Ang gabi ay umaga. Tama po. Tulog Dapat sila sa gumawa ka ng movie na ganyan. Gandang titulo, no? Ang umaga ay gabi.
ang gabi ay umaga. So anyway, go ahead. Yun. And then, wala naman sa lahi namin, wala sa family ko, both father side and mother side na entrepreneur. So, wala actually nagturo sa akin. But then, since nagsisearch ako kung ano talaga yung gusto kong gawin sa buhay, I came across to a lot of different of trainings and books. And ang nangyari doon is that, na-open up for entrepreneur. And what I did is that, dahil mahirap siya ipagsabay, hindi kayang ipagsabay pag call center. I mean, at least for my experience. Kasi, yung 2 days mo na off, kulang pa yung tulog, yun ganun yung nangyayari. Dahil lagi kang gising sa gabi. So, yung 2 days mo na off, kulang talaga sa tulog. So, ang tawag ko doon, nag-jump ship ako. Ibig sabihin, I jump and I will never look back. At kailangan makakreate ako ng something na bubuhay sa akin. Napaka-risky no? Super risky. Pag hindi ka kahit- marunong lumangoy, patay ka. Hindi, patay ka. Oo. Oo. Decision When agad. in fact, hindi ako, kung i-analogy natin, hindi ako marunong lumangoy. I have to learn how to swim at that dive. In this world, no? Oo, In this mismo. world. Kasi, from province ako, and then wala masyadong exposure, Yeah. walang mentor, walang nagtuturo. And by the way, kaya walang mentor kasi 6 years old pa lang ako, namatay na yung dad ko. And my father, hindi na my mother, hindi na siya nag-asawa. So, medyo mahirap. Walang father figure. So, ganun. So, I lean into trainings. Ganun ang nangyari. Parang yun yung naging guide ko. And then yun, I decided to jump ship. And nagkataon lang, during that time, alat ng mga kakilala ko na nagbe-business, that was like 2013 or 2012. Marami ng startup entrepreneurs na nagtatry, nagbebenta, nagmamarket ng products, and they are looking for system. Nagpapagawa sila actually ng system. But then, ang bumabalik sa kanila, hindi nakukumpleto yung system na ginagawa sa kanila. They were dealing with freelancers and small IT companies because definitely they cannot deal with big Mahal eh. IT, super mahal. And Startups maliit sila startup. But then, ang nangyayari, ang laging feedback sa akin is that hindi natatapos or natapos, hindi tama. Hindi based dun sa functionality. And the reason, kaya sila nagpapagawa because there are a lot of softwares available from Singapore, Indonesia, Malaysia, US. Kaya lang, yung mga software na yun, those are ready-made softwares na hindi nag-fit how they operate in the Hindi Philippines. ugma sa negosyo. Hindi sa Like for example, merong mga accounting software Yes. na hindi naman ugma sa kind of business na so i-modify mo yon eh. Or you have to tailor-make a software particularly for your business. Yun po yun. Okay. Napakagandang crossroad yan, ano? You decided to jump ship. Before you decided to jump ship, may naisip ka na ba kung anong gagawin mo? Meron ka na bang naisip na negosyo kasi magja-jump ship ka na? Actually, doon una po, wala po talaga. Ang naisip ko lang doon, magbebenta ako. Kasi yun lang yung negosyo na unang pumasok sa isip ko. Although IT graduate ako, alam ko marunong ako mag-program, marunong ako mag-code, pero hindi ko alam paano siya ibenta. So, ang alam ko lang, ang inisip ko lang pwede kong ibenta is products. Either mag-angkat ako ng products, kukuha ako ng products sa Divisoria, or magbebenta ba ako somewhere else. So, yun yung unang idea ko. Wow, ang gandang transition, ano? So, nung mag-jump ship ka na, anong ginawa mo? So, yun po. Actually, 6 months po na nagkakaroon na ako ng utang. Kasi yung jump ship ko, I have to create something talaga eh. And tinry ko yung mga magbenta. Nagbenta rin ako ng sabon, nagbenta ako ng supplements, nagbenta ako. But parang hindi siya fit doon siguro sa gusto ko. Hindi yun yung passion mo. Baka hindi yun yung passion ko. yan, Oo. So, yun siguro Kahit yun. kumita ka ng limpak-limpak na salapi, but you were not happy doing it because ang gusto mo talaga yung IT. IT. Siguro kasi dahil nga siguro ang course din na pinili ko, which is pinili ko rin talaga yon, hindi ako umasa sa computer science. Kasi masyadong mataas ang hinihingi nilang average mo, di napunta ako sa MIS, Management Information System. O related pa rin sa computer. So, yun, to make the long story short, ang nangyari po is nakakita ako ng opportunity. Kasi marunong ako mag-program eh. So sabi ko, I try to find out bakit hindi nila natatapos yung mga pinapagawa sa kanila or hindi nila naibibigay yung gusto ng clients. So doon po ako actually,
matagal na akong graduate noon, para akong nag-refresh muna. So that was kaya, yung first project ko, it took me 6 months na dapat 1 month lang yun ngayon. Pero at that time, it took me 6 months kasi nag-refresh ako. So for those times, walang pumapasok sa akin ng pera. So umuutang na ako. Umuutang for 6 months. Hanggang sa natanggap ko yung first down payment ng project na binigay sa akin. Wow. So, magkano naman yung first down payment at ano yung project? Ito po yun. Ang nakakatawa po, ay baka hindi kayo maniwala, sobrang mura po nung siningil to. Dahil first time. Siyempre, kailangan magkakaroon ka ng track record. Diba? So a system that cost 80,000 ngayon, Oo. siningil ko siya noon for 12,000. Yun ang first pay ko. At least nakabili ka ng hamburger. Pero down payment po yan. 12,000 lang yung whole project. Ang down payment, 6,000. Oh, Okay na yung pang-hamburger. Diba? So, I mean, So, what was the project all about? Anong negosyo niya at anong pinapagawa sa inyo? yung project po, monitoring ng sales niya. Very simple, small project. Okay. Ang gusto niya lang, nakamonitor lahat ng sales niya. Ayaw niya na mag-Excel sheet. Kasi pag nag-Excel sheet siya, pag nag-generate siya ng report, sometimes 3 or 4 Excel sheets, kailangan niyang i-combine. Whereas sa system kasi na pinagawa niya, i-input niya lang ng lahat ng sales, lahat ng klase ng report, ma-generate na niya. Galing. So yun yung difference nung pero that was like That was the first. yes, and that was like 2013 or 2012. So, matagal na yun, no? Ngayon, 80,000 na daw po yung singil eh. Ang pinaka-minimum ngayon, was down 10 payment. years ago. And how big was his business? Maliit pa lang, Small. nag-starting din po siya. So karamihan, during those times, past 8 years ko, karamihan startup yun. Yung 100 projects na nagawa ako, na ako lang mag-isa, more than 100 actually, more than 50 clients kasi minsan, isa, dalawa, or tatlong project papagawa nila sa akin. Those are small automation processes. Hindi Okay. pa siya end-to-end talaga nung una. Na Okay, solution. that was the start. That was the Siyempre. start po. Ngayon, capable na yung company mo to do complex projects. Yes po. Ano Like for example, yung integrated project na isang business from inventory to sales to accounting. Yes, pwede po siyang ganun. Okay. Can you also make yung platform like Lazada at saka mga e-commerce. Shopee? Lazada and Shopee, hindi ko pa po nagawa kasi hindi siya nagagawa ng in just short span of time eh. Yan kasi sila, product yan ng long years already, 4 to 6 years kung ano yung tsura nila ngayon. Pero, basic online shop, marami po kami e-commerce. Ganun po. When you say basic online shop, di similar na rin yun to Shopee, Lazada. Lazada. However po, Shopee and Lazada is multi-vendor platform. Vendors and shoppers. Itong sa'yo single lang. Single lang po. Single. But even if it is single, like for example, kunyari, yung company na yun ay 10 yung produkto. Yes. Gano'n na rin yun. Opo. Kung titingnan po natin, almost gano'n na rin po yun. Dahil sa Shopee and Lazada, tayo as user, hindi naman natin tinitingnan yung multi-vendor part. Sa IT part kasi namin, Sa ID, segregate. titingnan yun. Kasi like for example, yung payment method. Opo, yung mga gano'n. Yan, yung delivery method. Yes, Para yung pag- distributed yung mga ano. So, kailangan mo kasi kompleto ka dyan. So, yung payment, this payment goes to this person. Yes. At May this company. Kasi segregation. platform lang naman yung Lazada. Tama. They don't own the products. Yung mga products, marami yan. Kunyari, isang company, I want to sell it. Parang marketplace. Marketplace, so that's yun. an e-marketplace. Tama po. Palengke. Palig. Through electronic Yes. transaction. Online lang. Digital na palengke. So, pwede ka na rin gumawa ng palengke. Yes, actually po. Kaya lang hindi lang po namin ginagawa pag wala pong nagpapagawa. Kunyari, yung ProPinoy. Kasi ilan ang naging guest natin dito? Mga 500. 450 So, pwede ka bang gumawa ng ProPinoy palengke? Definitely po pwede. Pwede. Sige, pag-usapan natin mamaya. Ayan, laking tulong yan sa MSC. Kasi Oo nga po. gusto ko matulungan yung mga MSMEs. Walang pwedeng ititinda doon sa ProPinoy Marketplace o palengke na hindi Filipino product. Yun. Ang Shopee, Lazada kasi, racket yan eh. Talagang hanap po yun. buhay yan. Hindi yan advocacy. Tama. Itong atin po ay advocacy. So, kailangan, pwede lang talaga ibenta
ay yung mga Filipino Local. products. That is our advocacy. Tama. Ang galing po, ang ganda. And then Kaya pwede mag-open na yun for international dahil nakikita. Yes. 12,000 yung down payment. Oo, 2013 pa yun. 6,000 down payment. So, Ay, dapat pala hindi ko binanggit. But anyway, go ahead. Yung transformation mo, from that small thing, who was your second client? Actually, kasi during those times, hindi rin naman ako makakuha ng malaking client talaga eh. Dahil, and actually, nag-shift po kasi ako from that kasi, nung nagsimula ako, ang motivation ko lang talaga doon, kumita. Kumita lang talaga yun lang talaga kasi medyo Passion, lumalaki na kumita. yung sa IT industry, medyo malaki ang bayad pag matagal ka na ng konti. So yun yung motivation ko. Pero our company name before was Customized Online Solution. So we're really embodying a custom application. So yun talaga yung expertise namin. But then nag-shift kami nung ginawa na naming LYB, Launch Your Business na. This is kasi mission driven na siya. So, in-inline namin yung sarili namin, gaya nung naririnig ko po sa inyo kanina, na suportahan ang SME ng Filipino. Kasi ako mismo, personally, may mga kakilala ko at ako rin na-immerse ko yung sarili ko dun sa mga startup na mga Pinoy eh. So, it's really hard for them. There was a time na kasama ko sila more than a year, group sila, and every now and then may meetings, puro mga negosyante, and 90% sa kanila are franchise owner or franchises or multi-branch operation ang business nila. So, nagkaroon ng antag dito, ng feedback sa akin yung mga pain points and challenges nila. So, I found out na moving sa digital space, halfway na nandun yung Filipino. Ang galing na nilang mag-automate ng sales process, sales and marketing, na master nilang social media, and then funneling papunta sa maging customer nila. Kaya lang, ang problem nakasunod na problem na kailangan i-address is paano nag-operate yung business nila. Kasi pwedeng sumabog yung clients nila, pwede dumami ang branches nila, pero yung operation nila hindi naka-automate. So, ang next big thing na ginawa namin is to release a software na mag-address ng ganong problema. Operational, business operation. Dahil may mga similar businesses naman sa MSMEs eh. Yes. So, gumawa ka na ng software para pag identical yung business, ito, may software. Tama po. Doon po sa yung industry space po na tiningnan namin is yung franchising. Or multi-branch operation na business. So, hindi lang isa, kundi marami So, sa dalawa branches. na yung software mo. Hindi, I mean, ang category is franchising and multi-branch operation. Pasok yun sa isang software. Sa isang software? Wow. Yes, pasok yun. So, tiningnan namin, nilatag namin lahat, ano yung commonalities na problem. So, nailagay namin, kasi ganito mag-operate pala sa Pilipinas, yung mga multi-branch operations. So, nilatag namin lahat, tiningnan namin, ano yung pwedeng mabilis na solusyon. So, kaya po, dun po nanggaling si Franchise Flow. So, okay. Do you sell the software or a subscription? A subscription By po siya. subscription. Magkano yung monthly? Yung monthly po is 1,200 per store. Per store. Unlimited devices kung ilang devices ang gusto nyo gamitin, unlimited users kung ilang users ang gagamitin nyo. Kasi yung foreign companies kasi ng IT, charge tayo per user, per device. Mga startup ang mga ito. So, only ang nyo? Service. Oo. So, tayo, ang charge lang natin is per store. Kasi kailangan natin i-maintain yung cloud dahil real-time online solutions. So, yun ang binabayaran nila. Pero, dahil franchising siya, sa franchising kasi, isa sa mga important part is yung branding. So, hindi natin siya ginawa na isang site, mag-register ka doon, gamitin mo na. Hindi siya ganoon. Ini-install natin siya, piniprepare natin siya for every business. Kasi, yung portals nila doon, kung saan sila magla-login, pati yung franchisee nila or branch office nila, nakapangalan sa kanila yung system. So, hindi franchise flow. Let's say, okay, franchise. Lahat ng franchise interconnected yan. Yes, yun po. Yun po yung... So, yung is there no way na talagang pwede nilang dayain yung sales? Kunyari, hindi nila i-input. Yun naman po, kasama po ng pag-implement ng automation, meron din po yung business mismo, meron silang
processes na kailangan palitan ng konti. Like for example, kung sasabihin niyo po hindi nila input, pwede talagang gawin yun, hindi input. But there should be a sanction doon na mismo sa sa business. Pero kung may system nila. CCTV, hindi po pwede. Hindi po pwede. Makikita. Makikita. Pero magbabari po yun dahil automated siya, sales and inventory, kailangan magbangga. So kung hindi ka nag-input, tapos hindi sa tali kung ilan ang inventory mo, madaling makita. Pagka may automation na ganun. Yung makakakita po nun yung owner na mismo. Marami po kasi yung system. Basta per store may Opo. tao. Sa system kasi, sa store, for example sa store, pwede kasing gawin na kung sino yung gagamit ng system, eto lang yung makikita niya. Kung yung owner ang gagamit ng system, lahat makikita niya. Lahat makikita Okay, niya. who pays for the System. for the subscription? For the Let's say, kunyari, franchise. Kung meron tayong 100 na franchise na, wow, at 1,005, ang laki noon. 1,002. 1-2 lang po. 1,002, ang laki noon. 120,000 a month. Who pays for it? Yung yung franchisee po, yung gumagamit ng system. Okay. Ang mangyayari po, yung franchisor or yung head office ang kausap lang namin. So we will implement it. They actually have to pay for implementation fee rin. Depende sa laki ng business nila. And then pagka pinagamit na nila sa branches nila or sa franchisee nila, nasa sa kanila kung they will have to pay it or they will collect it with their franchisees. Okay. Siyempre, may terminals yan eh. Anong nire-require mo sa kanila na terminal? Ordinary PC or meron kang configuration? So yung system po natin is web-based po siya. So ang kailangan lang talaga browser. So ibig sabihin kahit cellphone pwede siyang gamitin, tablet pwede siyang gamitin, Windows PC pwede siyang gamitin. Basta may browser. Opo, flexible po siya. Okay. Like for example, ilan yung RAM na kailangan mo? Yun lang po. Ilan yung hard disk na kailangan Opo. mo? Sa hard disk, wala kaming nire-require kasi cloud-based siya, lahat ng storage na sa cloud. So, kailangan lang namin yung RAM at least 8 gigabyte. 8 gigabyte. Opo, yung para RAM. naman mabilis yung upload, no? Opo. So, upload at download. Opo, ganun po. So, dalawang, yan, no? May upload, may download. Opo. So, ngayon, sunod anong plan ng Gusto na i-require mo? Gusto data. At saka, kailangan ba isang tawag nito, provider lang o kailangan dalawa para kung mag-fail yung isa, May andyan yung reserva. isa. Yun po. Sa amin po kasi, gaya doon sa preliminary interview na ginawa sa akin, yung ginagamit po natin ng technology is at par with Singapore, Australia, and US. Okay. So, we are using AWS, that is Amazon Web Server, para sa IT infrastructure natin. Oo. And that is really an industry standard. Siya yung nangunguna sa ganong space, si AWS. So, hindi natin pinoproblema yung mga backup kasi automatic siya. Ganun na sila ka-high-tech ngayon. Yung database nila, naka-mirror yan. Yung pinaglalagyan natin, naka-mirror siya. Pero ano yung redundancy nyo? Let's say, kunyari, nag-collapse yung Amazon. Ano yung redundancy mo? Kailangan meron eh. Meron naman tayong secondary na server which is yung second na DigitalOcean. So naka-ready din So, yun. puro cloud. Puro cloud po, puro cloud. You think it's cheaper kung puro cloud ka o dapat meron ka rin isang tawag nito, server? Para sa amin po, based sa experience namin and sa kinumpute namin, mas cheaper po ang cloud. Bakit? Sila po, nandun na sila sa industry na yon, expert na po sila doon. Pag magsarili po kami, kailangan namin ng security expert, database administrator, Pero negosyo rin yan eh. server administrator. Diba? Opo. At saka, nowadays, yung mga hard disk natin, solid state na eh. So, hindi na masyadong malaki yung Space na kailangan. server farm. Ito yung server farm na talagang naaalala pa. Kasi mga computer eh. Kahit hanggang ngayon naman, meron pa rin po. Meron pa rin naman po Yung ngayon. Amazon na sila, meron talagang... Meron silang, Kaya lang, sabi ko nga, it does not require a big space kasi yung capacity ngayon, imagine mo kahit solid state, maliit lang. ilang terabyte yan, 8 Terabyte terabyte. Yes. Galiit lang eh. Nung araw, malalaki yung Seagate. Kapal, Saka mabibigat. mainit. Mainit. So ngayon, hindi mo na kailangan ng masyadong maraming aircon. Diba? So yun po yung sasabi nyo na papunta sa hardware. Magkano naman ang let's say mag-subscribe ka sa iCloud, magkano?
Kasi negosyo itong pinag-uusapan natin. Para mag-invest I-share ako mo doon. daw. Mag-invest ako ng server. Depende po eh. Kasi malaki na sila masyado. So, we are in partnership with Amazon. Hindi lang kami subscriber ng Amazon. Amazon helps us to Pero set up the magkano yung ano nila? infrastructure. Like, if you want 1 terabyte or 2 terabyte na space, magkano? Yung subscription ko po kasi sa kanila, automatic pong hindi siya yung, sinabi ko na kailangan ko ng 1 terabyte. Hindi siya, pay per use, kumbaga kung unlimited. Kung ilan So, fix yung babayaran? Hindi, kung ilan yung nagamit yun ko. lang yung billing. Yun lang yung billing. Kita mo, so pag-usapan natin. Magandang racket yan eh. Interested niya. Interested. I'll tell you a story. No? Sige po. Before Netflix came in, one time I went to the US. Okay. And then, kinausap ko yung mga pinsan ko. Alam mo, magandang gagawin natin. Bibili tayo ng tawag nito, server. Kasi medyo mura dito sa States. At maganda yung internet connection. Yes. Bili Stable. tayo ng server. Tapos, kontakin natin yung mga movie producers sa Pilipinas. Kunin natin, lagay natin lahat ng movies of all the producers in the Philippines. Old ones to the new ones. And then, magpa-membership tayo sa mga Filipino community. Mag-subscribe. May membership, may monthly pay. Sabi ko, ako mag-invest ng server. Hindi nila ginawa yon. Yun. Had they done it, nauna pa kami sa Netflix. Tingnan mo yung Netflix ngayon. They're the biggest in the world. Yes. Ang dami nun. Production. Diba? So, content talaga ang importante. We have now a highway. We have all the infrastructure. All you need is a good content. Para nang sa ganon, interesado yung tao. So, siyempre, kung gusto mo ng ganyang negosyo, IT ito eh. Mag-isip ka, ano ba magandang content? So, pag may naisip ka na magandang content na talagang magugustuhan ng mga Pilipino, ayun, pwede ka na rin mag-Netflix. Kung hindi mo tatawagin Netflix, magagalit Reflex na lang. Reflex. Meron na agad pangalan. Ayan, sir. Raw idea pala, meron May ng- pangalan. Mabilis. Operation na lang. And So, yan ang beauty kasi ngayon ng IT. The world has shrunk. Imagine mo nung araw, pagtatawag ka ng long distance call sa US, ang laki ng babayaran mo. charge. Pero ngayon, with the applications like WhatsApp, Viber. Telegram, Viber, Messenger. talagang Bilis. talagang wala kang babayaran kung hindi yung ano lang, yung data. Tama. Tama. Di ba? So, the world has shrunk eh. Yeah. Kahit ilang oras pa kayo mag-uusap dyan, basta na, kaya nag-i-interview na tayo rito. Zoom. Di ba? Through Zoom. Yes. Ang nawala yung Skype, ano? Oh, nawala mo. Hindi natin alam kung Yun bakit. yung original eh. Yun yung una, Skype. Tsaka Google Meet. Pero ngayon may Google May Meet. pero Google konti Meet pa. pala. May Google Meet pa rin. Pero mas malakas ngayon mga Zoom na lang. Zoom yung Zoom naka-position. Tapos may Sa subscription. Korea, ang sikat doon, Kakao. Kakao Kakao. Talk. Kakao Talk. Tama. Kakao Okay, Talk. Sa China naman, WeChat. 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 Yes. Di ba? Sa Pilipinas, lahat. Sa Pilipinas, lahat sila. Lahat. Imagine mo, in the Philippines, we used to be the text capital of the world. Alam mo ba, ang Globe, ilan ang subscriber ng Globe? 60 million. Ang Smart, ang subscriber, 60 million. Halos lahat ng Pilipino meron. Meron. Kasi Meron 110 million lang tayo. Yung iba pa, yung nagtatago sa asawa, dalawang cellphone. Dalawang cellphone. Patay tayo Tatlo lahat pa. yan. Dual SIM pa naman yung isang cellphone. Hindi, mahuhuli. Kailangan mayroon talaga isa tinatago. Kailangan lang. Ayan, sir, ngayon po ba, paano kayo kukontakin? Marami na for sure na interested dito sa franchise flow natin para dediretso na sa inyo. Actually, pwede nila kung nasa social media naman. I think nasa social media na tayo lahat. So, pwede nila i-visit yung Facebook page na Franchise Flow or yung Facebook page na LYB IT Solutions. So, yung company po kasi namin, LYB IT Solutions, Franchise Flow is one of the product.
Okay, tell them about the costing. Kunyari, tatawag sa inyo, may bayad ba kung tatawag lang? Hindi. Ano po, Inquire lang. sa amin po, free yung consultation actually, especially kung custom yung development na gusto ninyo. So, free po yung consultation. And the same thing din po sa franchise flow. At titingnan po kasi natin kung fit yung franchise flow sa business operation nila. Kasi si franchise flow gawa na eh. So, si custom gagawin pa lang from scratch. So, syempre, mas mura yung gawa na kesa sa I-modify na lang, no? meron pa ring modification ng konti kasi sa napansin ko po doon po yung nag-iiba or nagtatalo kung ano yung diskarte ng mga entrepreneur. Nga. The way they run their business. So kahit na franchise flow na siya, medyo may konting tweak pa rin na nangyayari for every business. Okay. Sa ngayon, ilan ang empleyado natin na gumagawa ng software? Ito yung mga software developers. Opo. Ilan ba? Aside from you, of course, you're the genius. You're the utak. Hindi po. Maliit lang po kami na company. Ang total employee po namin is only 8. 8. 8, pero kung magagaling naman yung utak noon. Yung 4 namin nasa dev and yung 4 is yung operations and sales and support. Ayan. So 8 pa lang po siya ngayon So, and apat talaga yung gumagawa ng software. yes, 4 po talaga sila. Okay. Now, when you started, kasi siyempre, ikaw una nagsimula eh. Awa. Ito ba ay natutunan mo nung college ka sa Zamboanga, yung software development? Or Or nag-aral ka rito to gain additional knowledge as far as software development is concerned? Nung ang yung inaral ko po na Management Information System, maganda po yung foundation niya for an IT na programming and data gathering or data analytics. Pero hindi po siya intensive. So nung ginawa ko ito, nag-self-study po ako. Aba. Kaya po ako inabot ng 6 Genius. months. 6 months. Kaya po ako inabot ng 6 months. Kaya ako First inabot ng client. 6 months. Opo, yung ganun. So, ngayon po, ilan na yung client natin? Marami na yung client namin. Tingnan natin. Siguro more than 30. 30. Yung consistent na client. Kasi I've done 100 projects throughout 8 years. You know, one-shot deal, no? Like, once they have the 48. software, okay, that's it. Opo. Kaya lang po yung iba doon, kasi kami rin yung nagme-maintain eh. Kaya lang since SME sila, yung iba talaga hindi nagtatagal. So, I don't know for some other reason siguro the way they run their business. Pero, yun po. Pero, meron na rin po kaming client na more than 7 years na sa amin. Kung mapapansin nyo, kung pupuntahan nyo yung website namin, halos walang nakalagay doon na client because part of what they're paying for us is the anonymity. So, hindi na kami sa sales. Bank secrecy law. So, hindi kami gaya nung ibang website na nakita nyo na andun lahat ng client nila. So, kami very bihira. Siguro sa personal Facebook page ko lang, pag gusto ko mag-flex ng konti. Pag tinatanong ko sila, pwede bang i-ano yung ano? Sabi niya, bro, wag na lang. Ibulong mo na lang. Wag mo na i-post. Mas effective yung ibulong. Diba? Ibulong mo Hindi na lang. interested. Opo, so yun po. Sir, gaano po kabilis yung pag-access? Kunyari, yung kukunin is franchise flow. Gaano po kabilis ako client, kukuha ko ng franchise flow. Gaano kabilis yung transition na ako na mismo yung mag-ano? Unang-una, Versus dun sa custom. sa custom matagal talaga kasi we have to sit down planning, analysis, design bago pa kami mag-develop and implement and maintain. So pero dahil franchise flow gawa na, initial consultation 1 to 2 hours, malalaman natin kung fit para sa inyo yung franchise flow or kung may minor tweaking. And then onboarding process, yung system in 3 days up na siya. Kaya lang, since sales and inventory siya with purchasing and delivery, kung sino yung i-assign mo na tao na gagamit ng software, ng franchise flow, it will depend kung first time role siya sa ganon or alam niya na yun. Kung alam niya na yun, less than a week, ready to go na. Ready to go. Pero kung first time role, kasi marami po sa startup, pag nag-expand sila, ang nilalagay nila na tao, first time role. So kami, part namin, we still have it to educate. So lalagpas ng 1 week. Lalabas ng 1 week. Opo. Sa custom, mga buwan, taon. Buwan. lang. Huwag naman taon. Buwan. Malulugi na. Buwan lang, ayan. So, Opo. mga 3 interest. buwan. 3. Kasi apat sila eh. Alam mo yung apat, if they contribute their knowledge Opo. and ideas, mapapabilis. Kasi yung isa ka lang. Yeah. Di ba? Saan naman po pala nakuha yung mga kasama natin? Yung 8. Nag-hire po tayo, syempre.
Ako nga, as much as gusto ko sila bigyan ng malaking sahod talaga. Pero syempre, it will depend kasi sa sales din namin. Pero nag-hire po tayo. Ang office po kasi namin nasa Santa Rosa, Laguna. So ang kinukuha talaga namin from Santa Rosa kasi ayaw namin malate sila, ayaw namin na magkaroon sila ng problem. So taga doon talaga ang kinukuha namin. So eventually pag lumaki na siya, marami nang mag-a-adapt doon sa automation ni Franchise Flow, dadami yung support, mag-hire kami ng additional na empleyado. Siyempre. franchise. So, yun po Kailangan yun. din yun. Opo. Ay, Maganda ba yung internet connection doon sa Santa Rosa? Sa ngayon po, maganda naman po. Kahit data, okay naman. Sa bagay, with Starlink nowadays, Ayun, kahit nasa bundok. kahit saan ka pupunta eh. naging stable. Like for example, minsan meron tayong tinatawag na tawag nito na mga kliyente na nasa labas. Opo. Pag mahina, lagay na lang natin sa pickup yung Starlink, ano? Hindi, totoo yan. Para na sa ganun ay maganda yung signal. Kasi minsan, like for example sa Clark, yung motorsiklo ngayon, ang hirap i-cover niyan. Mhm. Pero kung meron kang Starlink, Yun. na nasa pickup mo or sa van, Madali. mabilis yun. Mabilis. Diba? Ngayon, sir, yung clients natin nasa Pilipinas lang. Um, Kumukuha rin tayo abroad. Yes, so actually marami nang nag-offer to expand the software to other countries. Kasi meron namang mga similar pero yung ginawa po kasi talaga yung Franchise Flow for Philippine market. Local lang. Local lang muna. And besides, gusto muna namin na since it's a great software, the feedback are really amazing kasi wala silang nakita ka doon. And I should say pala, and I can confidently say that is the first software for franchising business dito sa Paliman. Wala po siyang kaparehas. Wala po siyang kaparehas. Okay, so Wow. so mura. yeah. And then yun po, kung yun nga po, ang ganda po nung advocacy ninyo na pro Pinoy. Kaya natuwa ako nung may nag-invite sa akin, sabi, may talaga pro Pinoy. Kasi ako rin po, pro Pinoy po ako. So before ko, although nandun na tayo, maganda business yan. Pero ako kasi gusto ko, ang vision ko, makatulong man lang ako na hindi na maging third world country ang Pilipinas. And naniniwala ako, pag binigyan natin ng magandang solusyon yung mga negosyante natin, mas mabilis silang makapag-expand. Mas mailalabas nila yung vision na gusto nila. Alam mo, tama ka. Hindi naman dapat talaga tayo third world eh. Yan nga po. Kasi napakalaki ng area natin, rich in natural resources. Yes. Ang number one resources natin is human resource. Kita mo naman, one-fifth of our economy, remittance ng OFW. Diba? Pero look at Israel. Israel is a little bit bigger than the island of Palawan. But they are a force to reckon with. Yes. Diba? So, proper management lang tong ating bansa, uunlad tayo. At we can even become one of the richest country in the world. Yes. Kasi kompleto tayo. Meron tayong ginto, meron tayong nickel, meron tayong iron, meron tayong bauxite for aluminum. Ang dami natin eh. Diba? Natural resources. Meron akong nakitang cadmium. Alam mo yung cadmium is one of the raw materials sa NICAD battery. Nickel and cadmium yon. Batteries. Normally, ang cadmium is just a byproduct of the manufacture of lead, another mineral. So, you get only 0.001%. Pero yung nakita kong deposit na cadmium, it's around 5%. Sipin mo, ang laki. Ayun. Kung puntahan na natin ang mga comments Oo ngayon. nga kailangan na natin marinig kung ano yung masasabi nila sa LYB IT Solutions. Andres Bonifacio Jr., take it away. Kumanta ka na. Nako, Sir Kong and Binibining Joanna, dinudugo ang mga ilong ng ating mga televiewers. Erlinda Bachiller, ang bumabati sa atin ng good morning. Erlinda Bachiller, Adel Velasco, Daisy Flores, Ellen Moreno, Denzel Reyes, JBM Tia, Donna Velasco, Judith Bautista, Emilio Santos, Gordon Velasco, Tony Hildo, oy! Sir Tony G! Nasaan ka ngayon? Julio Luna! Ayan! Kenny Flores, ang lakas ng loob ng guest! Ganon naman talagang dapat gawin sa buhay para umasenso, puhunan ang sipag at tapang laban na! Lemuel
Valencia, yan ang kailangan ng mga negosyo ngayon. Makipagsabayan sa digital age para makasunod na sa kung ano ang mayroon. Mariani Cordobes, sobrang huling-huli na ang Pilipinas pagdating sa ganyan. Kahit ang Uber noon, huling dumating sa Pilipinas na politika pa. Leticia Wagpao, sarap maging IT talaga, yayaman kagad. Rabi Santos, tama lahat. Automated na kahit sa pag-order sa mga fast food, papindot-pindot na lang. Kahit ang mga bata nakakasunod sa bilis ng games, high-tech na rin. Aisel Cajes, may pera talaga sa pagde-design ng mga software. Viola Flores, lahat naka-cloud na. Dati Cloud9 lang. Annalisa Paulino, papindot-pindot na lang kahit sa loob ng bio order. Instant na ngayon, mabilis at makakapili ka pa. William Velasco, teki na talaga ang mga tao ngayon kahit ang mga gumagawa ng krimen. Oo nga, no? High-tech ka rin. Scammers. Uso ang hack. Nakakatakot. Oy, nako, katulad ng news nito. Jane Makalintal, minsan sa ibang mga probinsya, wala pa ring internet. Sana mas ayusin ng gobyerno ang mga koneksyon na mas maging maayos ang serbisyo at umunlad ang Pilipinas. Reggie Flores, galing ng guest, ang daming alam. Sana dumami pa ang tulad po ninyo na hindi pinipirata ng ibang bansa. Uy, tama yan ha. Kasi kapag umano, usually Singapore, no? Ay, yan. Back to Studio 2. Oh, wala si Nanay Liba, hindi makakomment eh. Nung nag-comment si Nanay, puro smiley lang eh. Back to Studio 2, Kong Butch and Vinivinin Joanna. Si Nanay Libay, startup talaga yan. Di ba? Turuan, mga merienda. Kailangan mag-franchise na rin si Nanay. Projects po ka na Nanay Libay. Paano po pala yun kapag mahina yung internet connection nila sa probinsya? Sa ngayon talagang, ang trade-off kasi natin, dahil gusto natin real-time yung monitoring ng negosyo nila, ang trade-off talaga, you should have an internet connection. So, habang wala pa, kung halimbawa may branches or store na hindi nahagip ng internet, hindi talaga namin magagawa ng paraan yun as of the moment. Pero naniniwala kami na hindi naman paurong yung internet natin connectivity natin, although mabagal siya, mabagal mag-progress, mabagal yung hindi na kagad yung speed, pero hindi naman siya paurong. Pa-ahead pa rin naman siya. And I would like to comment dun sa nagsabi kanina na sana ganun pa marami pa tayong mga talento. Actually, marami talagang talent dito sa atin eh. And kaya ako sinasabi na I'm very proud sa ginawa namin kasi gawa siya ng Pilipino, and then ang infrastructure na ginagamit natin same din naman ng ginagamit ng nasa US, Singapore, and Australia. And then yung talent na meron tayo dito, baka malamang sa kanila Pinoy pang gumagawa din. Oo nga. Oh, 'di ba? So, yun, walang pinagkaiba. So, we're producing a quality software talaga para sa Pilipino, para sa Pilipinas. Ayan. Meron namang choice ka eh. Yung satellite connection. Yun. Like for example, yung global. Meron silang internet service through satellite. Yung bibili ka lang ng dish. Starlink. Ang Starlink, ang mahal nung magsimula. Ngayon, 19,000 Mura na yata rin. Oo, nagmura na. 19,000. Meron ako sa bahay eh. Dahil ilalagay ko doon sa sa fertilizer factory sa Pampanga. So, yun. And then may monthly ka. So, yun yung Starlink. So, 19,000 pwede. 19,000, at least may connection ka na. Gano'n naman mga call centers, they have to have a backup. At least, ang call center, ang requirement nga niyan, 3 service provider. Tama. Dahil pag nasira yung isa, andyan pa yung isa. Backup. Nasira yung dalawa, may isa pa. Di ba? Ayan sir, bigyan mo naman po kami ng samples ng mga negosyo, mga inaalok na produkto ng mga clients nyo para magkaroon sila ng idea. Okay. Sa custom, ito pwede ko sabihin kasi kaibigan ko. We are the first who provided an online learning platform, video on demand, na Pinoy ang may-ari dito sa Pilipinas. This was 7 years ago. Ang pangalang site is the Bailiwick Academy. So, yung the Bailiwick Academy, 7 years na, first siya na Filipino na nag-venture into online learning platform. Ang ginawa niya, kinuha niya yung mga top chefs,
para maglagay ng courses nila doon at video on demand, and then nanghikayat siya ng mga students. So she's reaching hindi lang dito sa Pilipinas kundi all over the world kasi mga Pinays, mga OFWs, so lahat yun nandoon. And still also promoting para maging negosyante. So yung mga natutunan nila doon sa mga chef, so hindi lang sila dito nagdenegosyo, yung mga OFW minsan may bakery na nasa Australia, na nasa US, dahil doon sila natututo. So, isa yun. Sa ano naman, sa franchise flow naman, marami, food and beverage, restaurants, hindi ko akakalain pati distribution business, kasi may mga branches, yung traditional na merong nagsusupply ng mga ano nila, retail items nila. So, mga ganun. Marami. Services, salons, spas, aesthetics, yung mga ganun. So, ginagamit siya. Sige. Yung mga loyal po na ganyan na clients natin, meron po ba silang mga na-enjoy din na mga parang reward promo na galing sa atin? Like kunyari, yung 3 buwan na tuloy-tuloy, libre yung pang 12 months. Okay. Oo. Ganun. Meron naman. Actually, marami po kami program. Like, for example, I think na-interview nyo dito si Mama Bass. Yeah. So, we have a very special promotion kay Mama Bass kasi start-up pa lang talaga siya eh. So, I think 2 branches pa lang siya meron. And it's homegrown kasi eh. Kaya, medyo hirap kagad mag-elevate dun sa sa business level talaga na mataas kasi recipes from from in-house talaga. So, yun, may mga promotions kami na minsan nagbibigay kami ng free devices na gamitin mismo dahil So, depende po dun sa makakausap namin. At saka kung ano rin yung interest niya dun sa pag-automate ng business process niya. Hard bargainer talaga yan si Joanna eh. Kung mag-bargain yan, ganyan. Magkano ba yung isang pwedeng- dosenang mangga? Pwedeng Kung i-discount. sabihin, 200, sabihin ni Joanna, pwede ba? 180 na lang ang 13. Ang lamig 3. Kawawa. Ayan, pero so, mga startups talaga, natutulungan natin. Yes, startups. Minsan kasi sila yung open talaga eh. Mga traditional businesses minsan, kailangan, yun yung part na medyo mahirap sa amin. We have to educate the people about automation, kung anong may tutulong sa kanila. Because sometimes they think that it's an expense versus an investment for their company. So, minsan kasi yung SMEs natin, pag naglabas ng pera, gusto may balik May agad. agad, oo. Kaya lang ang automation kasi long term kasi siya. Yun. Ang balik kasi is long term. Hindi mo masisisi kasi Yes. hindi naman gano'ng kalaki yung puhunan nila. Exactly. MSMEs. In fact, ang dami kong na-interview na rito, sabi ko, napaganda ng produkto mo. Ba't hindi ka mag-mass produce? Eh, kulang ng puhunan. Tama. Yung para makasurvive lang. Oo. May sausages na talagang sobrang Sarap. sarap. Pero nagma-marketing na lang siya ng meat. Why? Mahal masyado yung cost to produce. Yes. Tapos kulang siya ng puhunan. Tama. Tsaka hindi gaanong maraming nagsasausage. Araw-araw may nagsasausage. At ito pong para naman ibigay ang pwedeng manalo sa ating Hulaan Mo ang Kapital ko, nagbabalikan, Ras Bonifacio Jr. Nako! Magkano kaya ang kapital na ginamit ni Sir Jazz sa pagsisimula ng kanyang business? Ang ating caller ay manggagaling. Uy, malapit lang. Silang Cavite, Miss Judith Kamangyan. Magandang umaga sa'yo, Judith! Hello po, good morning po. Ayan, Judith! Hulaan mo na ang kapital na ginamit nila Sir Jazz sa pagsisimula ng kanilang negosyo! 50,000 po. 50,000 pesos! Makuha mo kaya ang 800 pesos, Hulaan Joanna? mo kung makukuha o hindi. Wala ka daw. Makukuha o Andres, Mukhang- makukuha ba o hindi? May premyo kang 200. Mukhang hindi, sir, kasi medyo pag IT, Nangutang eh, no? malalaki to, sir, eh. Hindi ako papayag. Magaling yan si Judith. Oh. Okay. Sige, tanong na natin, Sir Jazz. Okay! Sir Jazz, magkano po ang naging kapital? Okay, medyo tricky yung question kasi hindi ko alam kung saan banda eh. Kasi Panimula. sa pinakasimula talaga, Simulang-simula, okay. simulang-simula talaga. Eh actually, nung simulang-simula talaga, wala akong kapital. Ayan. Ah! Kasi yung knowledge ko lang eh, tapos self-taught.
Tapos siguro time na talaga yung pinaka-capital doon. O laptop Hindi, lang. lakas loob yung kapital. Exactly. Eh, wala naman presyo yun. Yun. Magkano bang hula ni Judith? 800 dapat ko. 800 pesos? Ay, Ang 800 na makukuha. 50,000 ang hula niya. Hula niya. 50K. Malayo Ako kasi. mahula ako, Alam mo nasa kung mga nag-5,000 lang yan, pabigay ko na yung... Malayo. Malayo. Sorry, Judith. Sorry. Better luck next Swerte ka, time. Ma Judith! Ayan, maraming salamat, Sir Kong Butch. Okay, kaya naman, sa Lunes, 1,000 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Kong Butch and Binibining Joanna. Sabi ko, uy, may 200 si Andre. Hindi na wala. Ayan, sir. Nasa inyo po yung floor. Anyayahan niyo po silang tangkiligin nating serbisyo. Saka i-greet mo yung mga Yung kaopisina mo. developers mo. Sige po. Yes, shout out. Yan, shout out sa team LYB, Simon, si Risa, si Arnel, and then si Anton and the rest of the gang. Ayan. Ayan. Shout out sa inyo. Salamat pala. Salamat sa patuloy na paniniwala nyo doon sa vision ko, na nakisabay kayo sa vision ko, na tulungan natin yung mga SMEs natin para magkaroon ng magandang software para sa negosyo nila. Ayan. Para po doon sa mga gustong mag-inquire about franchise flow or custom web applications, punta lang po kasi sa Facebook page namin, LYB IT Solutions or Franchise Flow. Pwede po kayo mag-message doon, may sasagot po sa inyo. Ayan. Ayan. Sir, pinakamahalagang payong pwede nating maibigay sa mga nais ding magtagumpay sa negosyo, mga nais ding sumugal. Opo. So, ako po pag ganun po, pag tinatanong po ako kung ano yung pwede ko maibigay, sure, I have my successes, very little pa lang din naman. Pero sa akin kasi ang nag-work talaga, ako mismo advocate din ako ng continuous learning. So, kahit gumraduate na ako, naniwala kasi ako na after graduation, hindi naman yun lang yung aral. So, habang buhay mag-aaral, kung anong gustong gawin, inaaral, and then ini-execute. So, ang dami rin kasing nag-aaral, ang dami na nang inaral, walang in-execute. So, talo pa rin nung intelligent people yung nag-execute kasi makukuha niya yung experience sa execution. Totoo. Learning. Yung lakas ng loob talaga, Ayun, importante tama. yan. You might have the knowledge, but if you don't have the guts, you're nothing. Your Talo. knowledge is nothing. It goes to waste. Dapat execute ng execute. Dapat i-share mo yung knowledge mo. Di ba? Yes, ko. Ganyan si Jazz. Yeah. Sinishare Lakas niya yung ng knowledge loob. niya. Pero bayad ka nga lang. Hindi naman po. Uy, Meron namang libre na knowledge. consultation naman, di ba? Libre. Libre naman yung Libre. consultation. Anything na kailangan nilang malaman na i-automate. Kasi naniniwala po ako dun sa I like the consultation people. Ano matawag nila? Mga consultants. Yeah. Pero mas naniniwala kasi ako yung consultation, binibigyan ko ng free. Pero kasi kung gusto ko magbigay talaga ng something sa business nila, kailangan involve ako. Meron akong taya, or halimbawa yung software ko, taya ko, na totoong makakatulong sa'yo. Hindi yung sinabi ko lang na ito makakatulong sa'yo. Para Okay. kumita. Have you not thought, kasi talagang believe ako sa'yo dahil hindi mo nakakalimutan yung social responsibility mo. Have you not thought of training some new graduates? Yeah. Yes po. Nasa pipeline po namin siya. Nasa list of to-do namin. Nasa tag dito. Yung gusto namin gawin. Kasama yon. Pero kakatapos ko lang po kasi i-create yung franchise flow. Doon po kasi ako nag-focus muna creating the product. Okay. And then, ngayon po, this year, actually this May lang, doon pa lang pa ako lumalabas na mag-informational campaign. And I'm very happy na na-invite ako dito sa ProPinoy. Alam mo, Jazz, what you do is you organize a training school. Okay, training school, and then you register it with TESDA. Para nasa ganon, hindi yung mga estudyante ang magbabayad sa inyo kung hindi yung TESDA ang magbabayad Yes, sa iyo. I-register mo sa TESDA, tutulungan kita. Yun! Yun! Thank you po. Kasi we have a lot of talents, you know. Pag nalaman na nila how to develop softwares, how to program softwares, pwede naman silang magtrabaho with you or magtrabaho sa ibang kumpanya or even mag-abroad.
Kasi in demand ngayon In yung demand IT. po, in demand po. Naghahanap nga sila ngayon ang talagang magagaling sa... ang problema natin yung nahahack yung ating mga software. So naghahanap sila ngayon ng mga magagaling gumawa ng mga antivirus. Di ba? Yes. Security. Security. Cyber security. Cyber security yun. Ayun. And thank you very much Thank you po. for Thank you po. guesting in our program. I'm sure na yung ating mga viewers at saka listeners maraming natutunan at nalalaman nila na yung ating kumpanya ay talagang devoted for MSMEs. It is not a business. It is also an advocacy at the same time. Thank you, Sir Jazz. Thank you po. Ayan, naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng LYB IT Solutions at Franchise Flow ni Jazz Barinaga. Bukas tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghanap at pagpapakilala ng iba't ibang stories of nego success kung saan hangad namin ang buhay ng mga Pinoy ay maiangat at mapaunlad ng ekonomiya. Ako pong muli si Joanna Lunang, inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Thursday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning. Exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Pinoy!